Ang tinatamad ako sa araw na ngayon mag-mini vlog mga kapobre. At dahil may stream ads na tayo, hindi dapat tayo ay tamarin dahil wala tayong sasahurin kapag ganun. Kagising ko nga ako sa umaga ay nakita ko na danan ko na itong kusina at ang dumi-dumi na. Ling araw kasi kanina nagkatay siya ng alaga niyang manok. Para mamaya akin na lang lulutuin. Siya na rin ang nag-prepare at naglaga ng manok. Kasi nagpapatrabaho yung aking pinsan at siya yung luluto at nagpapakain sa mga tauhan niya. Naman ako ang natasang magluto, nagprepare na ako dito ng bawang at sibuyas. Madami-dami yung gagamitin kong mga rekado dito mga kapobre. Kasi malaking manok yung kinatay ng aking kapatid kanina dahil mas masarap din kapag madami ang rekado. So nakalimutan ko dito yung luya, nangwan na lang ako dun sa sako sa silong ng lababo namin. Ayaw nga pala ni nanay ng luya na tad-tad. Gusto niya yung mahaba kasi nakakain niya daw kapag natatad-tad yung luya. So ganyan lang yung gayat ng mga rekado. Ito yung nilaga ng aking kapatid na manok kanina. Kinang igigisa ngayon para light brownin ko lang siya. Pakulo na ako dito ng mantika, konting mantika lang yan. Then inuuna ko talaga yung luya kasi medyo matagal itong malutong luya. Mas naluluto na agad kapag una yung bawang, naluluto agad-agad yung bawang at saka sibuyas. So inuuna ko talaga yung luya dahil matagal maluto. Then isusunod ko dito yung sibuyas at bawang kasi madali lang silang maluto. Pagkaluto na ng luya, sabay-sabay na sila dyan. Sila mag-brown na silang lahat dyan. Di pagkatapos mag-brown, ay isusunod na natin yung manok. Kung nga napansin dito mga kapobre, meron palang malaking legs dito. Siguro para kay Rasmia. Dahil tinanong ko si nanay, isasahog daw sa sopas. Pero meron pa namang tatlong mga gayat ng isasahog sa sopas. Kaya hindi ko sure. So kapag nagkakatay talaga ang kuya, nag-iiwan siya talaga ng malalaking legs para daw kay Rasmia. Ito yung isasahog namin, sigurado ako sa sopas. Malalaking gayat yan. Sasahog namin mamaya para sa merienda nila. Dito nga pala ako sa labas magpapakulo or magpapalambot ng manok mga kapobre. Mas nakakatipid kami. Pero ang sabi ng kuya, doon na lang daw sa tangke. Pero sabi ko, dito na lang sa kahoy. Nagprepare na pala dito si nanay ng pangsopas. Nilabas na naman niya yung mga mahihiwagang paglalagyan. Oh. Sabi, Ajinomoto, hindi yan pang pamienta na hindi mawawalang star margarine o butter kapag tayo nagsosopas. Ayan, ito na nga kumulo na yung manok, medyo malambot-lambot na yan. Kasi ito yung klase ng manok na medyo malambot, hindi siya matigas. Dito ay nadatnan ko na si Rasmia na umiiyak kasi hindi ko siya marinig, galing ako sa labas. Chinek ko nga yung aking niluluto kung malambot na or hindi. So malambot na siya at pwede ko nang ilagay yung ibang mga ingredients o mga gulay ng manok. Binaba ko nga muna yung kaldero dahil magse-separate ako ng pang-adobo at pang tinola kasi yung iba mga kapob. Separate pala ako ng mga paa, yung balon-balunan, yung mga sa loob-loob ng manok ba. Tsaka mga buto-buto lang yung mga kinuha ko kasi kami lang naman ang kakain mamayang gabi. Yun ang uulamin namin adobo mamayang gabi. So iniwan ko yung mga malalaman. Nga naman iiwan ko yung mga buto-buto at wala nang laman yung mga kakainin ng mga trabahador. Eh di syempre manghihina din naman, deserve nilang kumain ng masarap, di ba? Yung mga may laman-laman. So ito na lahat ho yung mga nakuha kong pang-adobo. Ito pala ay dugo. Nilagyan ng kuya ko ng bigas para siya maghiwa-hiwalay. So, ganyan yung technique. Lalagay ko mamaya yun para sa manok, sa tinola. Ito naman, nagbabalat na ako dito ng papaya at isasahog ito sa tinolang manok. Syempre, hinugasan ko na rito para hindi makati at malinis naman ilagay. Talagang tinola kapag may papaya. Ipapaibabaw ko lang ho yung dugo dito kasi kapag hinalo mo ng hinalo yan, magkakadurog-durog yan. So, pinaibabaw ko lang dyan yung dugo kasi paborito ng kapatid ko. Tapos, isusunod ko dyan yung papaya. Late na nung sinabi ng inay ay ilagay ko daw yung itag. Yung itag na malinis ito, yung walang uod. Ito yung pure na asin talaga nilagay ng kapatid ko. Tapos, dun sa bubong ng yero. Kasi walang makakadapong langaw dyan.
malinis yan at ayokong kainin kung may uod, no? 'Di ba? Parang nakakadiri ba? Pero ngayon, gusto ko kasi wala namang uod dyan. Ako ang naglinis din dyan. Kaya nakalimutan lang ng nanay. So, sinahog ko dyan din. Dahil gusto ng aking mga kapatid din. Yan, kumukulo-kulo na siya. At susunod ko na dito yung mga ingredients. Siyempre, pang palasa, medyo maasim-asim. Gusto nilang medyo maasim-asim. Lagyan natin ng Knorr. Then, lagyan din natin ng pangpalasa, Knorr cubes. Man ko nga at medyo kulang yung asim, so dinagdagan ko siya ng kaunting asim pa. Linagyan ko din siya ng Knorr cube, pangpalasa din. At dahil content creator tayo, mahirap talaga kung walang hawakan ng phone. Pasensyahan nyo muna mga kapobre kung medyo magalaw yung phone ko. At soon, baka makabili na tayo kapag sumahod na. Charot. Medyo konti lang yung may alalay lang yung apoy kasi medyo luto na talaga. Lutong-luto na yung manok. Baka iwalay na yung mga laman at mapapagalitan tayo. Then, sinunod ko na dito yung pechay. Kasi gusto ng kuya ko may pechay daw. Kung muna lulutuin masyado ito mga kapobre, half cook lang yung mga gulay niya kasi mamaya iinitin ko pa kasi mamaya pa naman sila kakain. So 9:30 pa lang ng umaga ay nakaluto na ako ng ulam namin. Then isusunod ko kasi yung sopas. Nagsunod na rin ako dito ng kanin namin. Ito at marami na namang hugasin. Ano ba naman ang hirap talaga magluto ng mga kapobre. Pagkatapos niyan ay madaming hugasin. Pero syempre, pang pa-refresh, magkape muna tayo. Ito lang, pang refresh lang ng katawan at isip pagod, 'di ba? Dahil mga kapobre, wala pa tayong nahugasan. Tinidor munang gagamitin natin. Pwede naman. Nagkawalaan na kasi ang mga kutsara, kinakain ata dito sa bahay yung mga kutsara. Nagkakape kasi ako kapag nagtatrabaho, parang nawawala yung pagod ko ba? Ganun din ba kayo mga kapobre? Ito nga ang problema, nagkamali ako sa paglagay ng tubig. Mapapagalitan na naman tayo dito ni nanay. Medyo matigas yung niluluto kong kanin. Kaya gagawa tayo ng paraan na naman para di tayo mapagalitan ng inay. Dito tinusok-tusok ko lang yung kanin. Tapos lalagyan natin siya ng mainit na tubig para makuha yung tansya at pagkaluto niya kasi kulang yung tubig at para hindi tayo maparasahan, lalagyan natin ng asin. Ano ba yan? Control lang yung pag-alalay lang sa apoy. Then, nagluto na ako dito ng sopas mga kapobre. Nagisa na ako ng sopas. Lagyan natin ng star margarine para malinamnam din naman. Then, bawang at sibuyas lang yung ilalagay natin dito panggisa. Parang lang yung gagawin natin dito mga kapobre. Huwag natin sunugin ha. Maganda kasi magpamerienda kapag mga lutong-lutong bahay. Hindi yung mga tinapay na ganun kasi parang nanghihina naman yung mga trabahador, di ba? Lalo mahirap yung gawain nila magbuhat ng mga buhangin at saka hollow block, o di ba? So ginisa ko muna dito yung shell ng sopas. Tinilagyan ko siya ng tubig at saka Knorr cubes pang palasa. Niglagyan ko din ng hotdog pero sineperate ko ang pagprito ng hotdog at saka manok dyan. So fast forward na, yan na siya. Nilagyan ko din siya ng pechay dahil walang mapagbilhang repolyo dito. Kaya pechay na lang, o di ba? At least merong gulay pang palakas ng mga tao, di ba? Follow, like and share. Thank you.